Nabahira ng crescent moon ang kalangitan sa gabi, habang dinadala ang lahat na salamangkero sa pamamagitan ng isang karwahe. Sinabayan siya ng ibang mga mage, habang tahimik silang nakasakay. Siya naman ay mahimbing na natutulog sa pagod sa maghapong laban. Mula sa pagkakatulog, nahuhulog siya sa isang panaginip, umuungol habang nakikita niya ang isang mas batang bersyon ni Baek Yuseol na tumatawag sa kanyang ina habang hawak ang kanyang mga damit. Sinabi niya sa kanya na siya ay magiging isang salamangkero kapag siya ay lumaki. Ngumiti lang ang kanyang ina at sinabi sa ating bida na naniniwala siya sa kanya. Tinitigan ni Baek Yuseol ang second-hand magic text na pinaghirapan ng kanyang mga magulang na makuha at pagkatapos ay ibinuka ito na nangangakong mag-aaral ng mabuti para mapasaya sila. Pinagkrus niya ang kanyang mga paa habang ginagamit niya ang silid-aklatan hanggang sa kalaunan ay nakatulog siya sa malapit na mesa. Pagkatapos ay nagpakita ang kanyang ina at tinakpan siya ng kumot. Dinala kami sa oras sa appointment ng doktor, kung saan tinanong ng ina ng Baek Yuseol ang doktor kung sigurado siyang may mono-leakage syndrome ang kanyang anak. Ang kanyang tono ay sobrang nabalisa na ang bida ay hindi man lang makapag-react. Nakatayo lang siya doon, walang ekspresyon, naguguluhan lang sa isip niya. Tumanggi siyang paniwalaan ito, sinasabi sa kanyang sarili na walang paraan na ito ang kanyang sitwasyon. Nagtataka ito sa ating bida kung ang mga ito ba ay alaala niya o kay Baek Yuseol. Ang maliit na batang lalaki ay napaluha sa lalong madaling panahon, sa bawat pagtatangka na punasan ang kanyang mga luha ay nabigo. Sa bandang huli, ang bida ay nagising sa galit na galit, humahagulgol habang hawak niya ang kanyang ulo, natulala pa rin. Lumingalinga siya sa paligid at nalaman niyang umaga na. Sumilip ang araw mula sa malayong mga bundok na nagpapatunay sa kanyang konklusyon. Isa sa mga salamangkero, isang taong mapula ang buhok, ay bumulalas na si Yuseol ay sa wakas ay gising na, idinagdag na malapit na niya itong gisingin. Nakatitig lang sa kanya ang bida, habang ipinapahayag ng salamangkero na malapit na silang makarating sa Lewa, ang satellite city ng Arcanium. Huminto ang mga gulong ng karwahe sa gitna ng 2 sentimetro na lalim ng nyebe at napagkasunduan ng mga salamangkero na magpahinga muna. Lumabas silang lahat sa karwahe at nag-stretch si Yuseol saglit. Nanlaki ang mga mata niya at lumakas ang ekspresyon niya nang makita ang isang tao. Mas partikular, ang blue-haired mage ang nagligtas sa kanya. Pinandilatan niya siya ng walang buhay na asul na mga mata, na nag-iiwan sa ating bida na mas naguguluhan kaysa dati. Ang kanyang pagtatangka na batiin siya ay kadalasang nabigo dahil siya ay tumalikod bago siya makarating dito. Napangiti siya sa sarili, inamin na ito ay isang malamig na bagay na gawin at nakakahanap ng aliw sa katotohanan na ang mga bagay ay maayos kumpara sa kung gaano siya nag-aalala noon. Sa bagay, nagpapasalamat din si Yuseol na mas malapit sa modern age ang panahon na kinalalagyan niya kaysa sa Middle Ages. Bagamat may magic sa Otherworld, mayroon ding mga tren, lumilipad na barko, at mas maraming poste na nakaset up sa mas ligtas na mga lungsod. Gayon din, ang malayuang paglalakbay ay maaaring maging mas maginhawa. Iniisip ni Yuseol sa kanyang sarili na malapit na silang magtungo sa Lewa upang gumamit ng lumilipad na barko dahil tila ang lungsod ay patungo sa Arcanium. Doon talaga magsisimula ang ikalawang yugto. Ito ay isang magandang lungsod na may matataas na gusali at mapang-akit na aesthetics. Tinatawag din itong City of Magic. Sa Arcanium, may mga kilalang magic tower pati na rin ang mga order ng Mage Knight. Naglalaman din ito ng 5 magic academies. Sa lahat ng 5, ang akademya na may pinakamagagandang estudyante at makapangyarihang mga salamangkero ay walang iba kundi ang Stella Academy. Dahil dito, ang Stella Academy ay punong-puno ng mga maharlika at mga henyo mula sa bawat sulok ng mundo. Nakahalukitip ang mga braso, nakasandal ang ating bayani sa karwahe,
habang iniisip niya kung paano pinamamahalaan ni Baekhyusol ang kanyang pagpasok sa ganong lugar. Napataas ang kilay niya nang bigla niyang maalala na hindi pa niya nasusuri ang kanyang kakayahan. Ginawa niya ito kaagad na inilabas ang isang asul na konsol na nagbabalangka sa kanyang mga kakayahan. Nakakaranas siya ng bahagyang pagtaas sa kanyang lakas, liksi, at pagiging sensitibo. Tinitingnan din niya ang bagong Sixth Sensibility na nagbibigay daan sa kanya na makakita ng mana sa loob ng 12 metro radius. Bilang karagdagan, napansin niya ang kanyang kakayahan sa detection acceleration at iniuugnay ang kanyang kaligtasan sa mga nabanggit na kasanayang ito. Hindi nito napigilan ang pag-alala sa kanyang suliranin na stuck sa mono leakage syndrome. Isang sumpa na pangangatawan na pumipigil sa kanya sa pag-ipon ng mana sa kanyang katawan. Naaalala niya kung gaano kalungkot ang pagtingin ng kanyang ina sa ospital at kung paano naiwan si Baekhyusol na may taglay na sumpa. Gayunpaman, pinahintulutan siya nitong makita ang mana sa paligid niya gamit ang kanyang Sixth Sensibility. Nagbigay daan din ito sa kanya na mapansin ang anumang paparating na pag-atake, kahit na hindi siya nakatingin sa direksyong iyon. Pinahintulutan siya ng detection acceleration na makita ang mga bagay na parang bumagal ang oras, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng anumang banta ng mas mabilis kaysa sa isang normal na tao. Napagtanto ng ating bida kung gaano kahalaga ang kasanayang ito para kay Baekhyusol, ngunit alam niyang hindi niya magagamit ng matagal ang Sixth Sensibility dahil kumokonsumo ito ng maraming enerhiya sa pag-iisip at nag-iiwan sa user ng makabuluhang kahihinatnan pagkatapos nito. Siya ay nagpatuloy upang suriin ang kanyang mga istatistika. Gaya ng inaasahan, ang kanyang mana ay hindi umiiral at ang kanyang blangko na kakayahan ay nasa zero pa rin. Talaga, ang bida ay may isang mahabang paraan upang pumunta, ngunit napagtanto na ito ay hindi isang masamang lugar upang magsimula. Ang tunay na issue ay talagang mababa ang sensitivity, at ang bida ay naghihinuha na marahil ay kinuha ang isang bahagi ng mga istatistika ng karakter na kanyang pinalaki sa anyo ng mga antas, at ang mga istatistika ay sinusukat sa mga bituin, na ang pinakamataas na antas ng istatistika ay 9 na mga bituin, gayunpaman, halos imposible itong maabot. Parehong sensitivity at stamina. Nagpasya siyang mag-invest sa kanyang sensitivity para palakasin ang kanyang sixth sense at bilis ng reaksyon, na sinasabi sa kanyang sarili na mapapalakas niya ang stamina at flexibility sa pamamagitan ng iba pang paraan ng syndrome. Sinasabi niya sa kanyang sarili na kung hindi siya magsasanay, hindi siya makakaligtas ng matagal. Tinutulungan siya nitong magpasya na mag-upgrade sa Secrets of Nature Physique sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mga kamay ay hinuhukay ang sarili sa mga bulsa ng kanyang Amerikana habang pinaninindigan niya na ang paraan upang mapalakas ang mana leakage syndrome ay nasa Stella Academy. Wala siyang pagpipilian kundi ang magtungo doon kung gusto niyang iligtas ang mundo at gamutin ang kanyang syndrome. Ang bida ay nagpakawala ng pagod na buntong hininga habang inaamin niyang ayaw na niyang pumunta. Nais niyang makakuha siya ng isang bagay na makakatulong sa kanya dito at biglang napagtanto na siya ay nakaligtaan ng ilang mga abiso. Sa sandaling iyon, isa sa mga mage ang nag-udyok sa lahat na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, kaya sinabi ng bida na darating siya. Nagpasya siyang suriin ang kanyang mga abiso sa ibang pagkakataon, at walang ideya na ang asul na mata na mage ay sinusuri siya habang nakatingin ito sa kanyang direksyon. Ang lumilipad na barko ay walang halaga kung hindi majestic, na may hangin sa mga layag nito at isang magandang asul at kayumanggi na panlabas. Sa loob, ito ay puno ng mga maharlika na nagtitipon sa kanilang mga sarili, at ginawa ang mga anunsyo na sila ay aalis patungong Arcanium. Sinabihan din silang umupo para sa kanilang kaligtasan. Ang isa sa mga maharlika ay sumulyap sa direksyon ng bida. Itinuro na siya ay nakatingin lang sa paligid na parang isang nawawalang maliit na bata. Tapat sa kanyang salita,
iniikot niya ang kanyang ulo sa kung saan-saan, tinitingnan ang mga tanawin. Pagkatapos ay napagpasyahan ng kasama ng Maharlika na ang ating bida ay hindi pa nakasakay sa isang lumilipad na barko bago idinagdag na siya ay dapat na isang bansang bumkin. Narinig sila ni Yusiol, nagsisisi kung bakit pinapasok ng Stella ang mga magsasaka sa akademya. Lumingon siya para tingnan kung sino ang nagsasalita. Ang Maharlika ay nagdodoble pababa, kasama ang dalawa sa kanyang mga kaibigan. Siya quips na ang akademya ay dapat na ang pinakakilala sa mundo at idinagdag na sila ay dinudungisan ang tubig sa mababang mga tao. Nakatitig lang ang ating bida sa Maharlika at saka napabuntong hininga sa pagkabigo. Napagpasyahan niya na ang mga bata ay pareho saan ka man pumunta at pasimpleng lumalayo sa Maharlika habang siya ay sumisigaw sa inis. Siya ay patuloy na kumukulo at kalaunan ay tinawag ang bida na sinasabi sa kanya na huminto. Samantala, ang karamihan ng tao ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Lumingon ang Maharlika, nagtataka kung bakit napakaingay ng lahat, para lang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Isang babaeng may puting buhok at pulang bow sa kanyang blouse ang nakita, at may tumawag sa kanya sa gitna ng karamihan na Prinsesa Bion. Ito ay nakakakuha ng atensyon ng ating bida, kaya kailangan niyang suriin kung narinig niya ang pangalan ng tama. Sa katunayan, ito ay si Prinsesa Hongbion Adet, ang prinsesa ng Adet Kingdom, sa lahat ng kanyang kaluwahatian. Ang karamihan ay patuloy na nagbubulungan sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Agad na yumuko ang mahirap na Maharlika, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at tinutukoy siya bilang Your Highness. Tinitigan lamang siya ni Prinsesa Bion sa gilid ng kanyang mata, na nagpapadala ng panginginig sa gulugod ng binatang ito. Nauutal ang pagsasalita niya, at bago pa siya makalabas ng kahit anong salita, nilagpasan siya ng prinsesa, at pagkatapos ay nilagpasan din si Yusol. Pinapanood niya itong umalis at inamin na siya ang pinakawalang kabuluhan sa Otherworld. Tiningnan niya siya at sinabi, si Hongbion ay isa sa mga pangunahing karakter ng larong ito. Siya at ang pangunahing babaeng bida ay laging may mga argumento, ngunit namamatay siya sa huli kahit anong ruta ang pipiliin ng isa sa laro. Hindi kailanman nagkaroon ng magandang wakas si Bion, siya ay brutal na pinatay sa ilan. At sa iba, binubuli siya ng buong academy bago ma-expel. Sa isa sa mga ruta, dumaan siya sa isang bagay na nakakahiya na hindi na siya muling nagpakita sa publiko. Napagpasyahan ng bida na ang mga developer ng laro ay dapat may laban sa prinsesa dahil gusto nilang magdusa siya kahit na ano paman. Sa sandaling iyon, naalala ni Yusiol na nabalitaan niyang sikat siya sa mga lalaking manlalaro at inamin niyang maganda siya. Sa bagay, natatakot siyang kausapin dahil pakiramdam niya ay papatayin siya nito. Ang kanyang tiyan ay sumasagi sa kanyang pag-iisip, kaya't ipinahid niya ang kanyang palad dito at sinabi sa kanyang sarili na malamang na kumuha siya ng makakain. Umakyat si Yusol sa itaas ng isang cafeteria ng mga pastry na may aesthetically pleasing at agad na nabigla. Malungkot siyang tumalikod para umalis, tinatanong ang sarili kung bakit ang lahat ng bagay doon ay napakamahal. Nagpasya siyang kumuha ng pagkain pagdating nila sa Arcanium. Sa sandaling yon, ang sistema ng pampublikong address ay bumubuhay, at lahat ay nakikinig ng mabuti habang dumarating ang isang anunsyo. Malamang, darating sila sa Arcanium sa loob ng 1-0 minuto, at gusto ng kapitan na magtungo ang lahat sa unang palapag. Naririnig ng prinsesa, isang salamangkero na may asul na buhok, ilang maitim na buhok, at isang prinsipe ng hari ang impormasyon, kahit na paulit-ulit ito ng kapitan. Sumilay ang ngiti sa labi ng bida, habang iniisip niya kung magsisimula na ba ang lahat. Sa wakas ay natanggap na niya na ito na ang kanyang realidad at planong harapin ito ng direkta. Tumayo si Yusiol habang malungkot niyang pinagsalikop ang kanyang mga braso. Nagpakawala siya ng buntong hininga,
inamin sa sarili na natutuwa siyang nalutas niya ang kanyang mga issue. Nagsisimula siyang mag-isip kung makakaligtas ba siya sa Stella Academy o mas masahol pa sa mundong ito. Ang madilim na demonyong dragon at ang maitim na demonyong mga tao ay pumasok sa isip niya at nakatingin siya sa labas ng bintana na umaasang may tutulong siya sa kanya sa panahong tulad nito. Naalala tuloy ng bida na mayroon siyang notification na hindi pa niya nasusuri. Tinapik niya ito at natuklasan na ang Constellatio Project ay nag-alok sa kanya ng isang espesyal na gantimpala. Kabilang sa mga ito ang mga downgrade na bersyon ng lahat ng armas na ginamit niya sa laro, ang mga downgrade na bersyon ng lahat ng kasanayang nakuha niya sa laro, at panghuli, ilang XP. Ang kanyang kamay ay humahanap muli sa kanyang baba, habang inamin niya na ang laro ay may ilang komersyal na etika. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang piliin. Ang nagbabalik na liwanag ay nasa isip niya, ngunit iniisip niya kung dapat niyang kunin ang prisma ng flash sa halip. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya ng console na masyadong mataas ang grado ng item at ito ay mada-downgrade ng husto. Sinubukan niyang humingi ng hyperspace blink, ngunit sinabihan na hindi niya ito makukuha dahil isa itong advanced na bersyon ng kasanayang ng blink. Idinagdag nito na maaari niyang gamitin ang reward upang bahagyang mapataas ang kanyang blink skill, kahit na nakakadismaya ito sa bida na tanungin kung kailangan talaga nilang i-downgrade ang lahat. Inihayag ng console na hindi rin sila ganap na makakamit dahil sa kakulangan ng kanyang kapangyarihan sa pagsasalaysay. Nagtataka si Yusiol kung ano ang ibig sabihin nito, kaya sinabi sa kanya ng console na ito ang puwersa na nagtutulak sa pag-unlad ng kwento. Pagkatapos ay idinagdag nito na ang kapangyarihan ng pagsasalaysay ay maipon kung patuloy niyang tuklasin ang hindi kilalang mga sangay ng kwento tulad ng ginawa niya noong nakaraang araw. Nagiging malinaw kay Yusiol na hindi siya mabibigyan ng late game items dahil masyado siyang baguhan, nananatiling tahimik ang console at gayon din ang bida. Matapos itong pag-isipan, nagtanong siya tungkol sa mga bubble glass at naghintay habang pinag-iisipan ito ng console. Sa wakas ay inanunsyo nito na maaari itong ibigay, kaya pinili ng bida na sumama niyan. Sa isang iglap, ang mga salamin ay nagmumula sa gitna ng isang asul na liwanag at hinawakan ito ni Yusiol. Hindi niya akalain na darating ang araw kung saan isusuot niya ang salamin, ngunit tinitingnan niya ang mga ito ng maingat. Alam mo, ang mga bulan na baso ay isang item na naglalaman ng lahat ng impormasyong nakalap ng bida habang naglalaro ng laro. Sa Otherworld, ang mundo, posible na maalala at basahin ang mga tala tungkol sa lahat ng mga hinahabol na halimaw o nakuhang kaalaman, kaya ang mga manlalaro ay nakahanap ng iba't ibang paraan upang mag-imbak ng impormasyon. Isa si Yusiol sa mga manlalaro. Sinubukan niya ang mga salamin sa mata na may ngiti sa kanyang mukha at naghihintay na mag-load ang impormasyon. Nakakuha siya ng isang paglalarawan ng mga baso at ang opsyon na magbukas ng folder o magsili ng impormasyon. Pinili niyang buksan ang folder at muling maghintay habang binubuksan ng console ang 5 folder: alchemy, materyales, mga lugar ng pangangaso, mga piitan, mga halimaw, at characters. Mabilis niyang tiningnan ang mga folder at inamin na ito ay sapat na. Habang bumababa siya sa ground floor, iniisip niya kung gaano karaming paggiling ang kailangan niyang gawin gamit ang sistema ng laro dahil ang lugar na ito ngayon ang kanyang realidad. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na dapat niyang mabawi ang kalahati ng mga kakayahan na mayroon siya noon sa tulong ng mga basong ito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may magtanong tungkol sa Blue Air Mages at Alcel. Tinukoy siya ng estranghero bilang panganay na anak ni Dochmo, ang taksil. Tahimik lang siya, nakasabit ang libro sa dibdib niya. Isa pang estranghero ang nagtanong kung saan niya nakuha ang katapangan para ipakita ang kanyang mukha, at pinatahimik siya ng kanyang kasama dahil sa takot na marinig siya ni Alcel.
Kinuha ng bida ang kanyang pangalan at ginagamit ang kakayahan ng mga bula na baso para irehistro o tingnan ang impormasyon ng isang karakter. Sa loob ng kwento, makikita sa mga salamin ang isang Alcel Molf, isang peking pangunahing tauhang babae, at kidlat ng Yellow Mage na namatay sa kalaunan. Nagulat si Yusul sa kanya matapos mapagtanto na siya ay isang peking pangunahing tauhang babae. Upang maunawaan ito, may nililinaw ang bida na para sa atin. Bagamat siya ay kasalukuyang nasa Otherworld, ginawa ang laro batay sa Huwag Mahalin ang Prinsesa, isang orihinal na nobelang pantasya ng romansa. Ang nobela ay tungkol sa isang pangunahing tauhang babae na nagngangalang Alcel na nawalan ng buong pamilya. Lumaki siya sa pamamagitan ng paghamon sa mga pakana ni Bion ang Venus. At kalaunan ay napunta sa lalaking bida. Sa huli, tuluyang nawala ang kanyang pamamaraan sa paghihiganti at pinoprotektahan siya ng mga karakter ng lalaki. Sa kasamaang palad, nagkaroon ito ng malungkot na pagkatapos makatanggap ng malupit na puna mula sa mga mambabasa nito. Ngunit narito ang problema, bagamat ang mundo ng laro ay batay sa nobelang ito, ang kwento nito ay ganap na naiiba. Sa laro, isang orihinal na karakter na nagngangalang Flame ang idinagdag at kinuha niya ang papel ng pangunahing tauhang babae. Gayunpaman, mayroon ding backstory si Flame. Alam mo, siya ay isang babaeng namumuhay ng isang ordinaryong buhay sa modernong mundo na paminsan-minsan ay nasisiyahan sa pagbabasa ng Huwag Mahalin ang Prinsesa. Nauwi siya sa mundong ito. Kaya, taliwas sa nobela, si Alcel ang naging peking pangunahing tauhang babae sa laro habang si Flame ang naging tunay. Sa kabila ng mga pagsisikap at maraming pagtatangka ng mga manlalaro, sinasabing hindi nakaligtas ang Alcel sa anumang ruta. Ito ang dahilan kung bakit siya naitulak mula sa pangunahing posisyon ng pangunahing tauhang babae. Inalis ng bida ang kanyang salamin at inamin sa kanyang sarili na wala itong kinalaman sa kanya. Iniisip pa rin niya kung imahinasyon niya lang ba iyon o nakita na niya ito sa isang lugar. Ang peking pangunahing tauhang babae ay patuloy na lumalayo at ang bida ay nagtapos na ito ay dapat na kanyang imahinasyon. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang sarili na bumaba sa bangka. Dinala kami sa Stella Academy, isang lugar para sa mga henyo, isang lugar para sa maharlika, isang lugar para sa kahusayan. Ang mga mag-aaral na nakadamit at matulungin ay nakikinig sa kanilang punong guro habang sinasabi niya ang malinaw. Binanggit niya na ang maitim na demonyong mga tao ay ang mga mage na yumakap sa iba pang mga kapangyarihan sa mundo at naging mga halimaw. Ipinagpapatuloy niya ang tungkol sa kung paano ipinagpatuloy ng maitim na demonyong mga tao ang kanilang pagsalakay kahit na sila ay nagsasalita. Binuksan nila ang persona gates at pinalaya pa ang mga piitan upang makapasok sa mahiwagang mundo mula sa likod ng mundo. Pagkatapos ay nilinaw niya na ang kanilang kapalaran bilang mages ay protektahan ang mundo mula sa mga puwersa ng kadiliman. Ang isa sa mga estudyante ay lihim na tinatawag na boring ang kanyang pananalita at ang kanyang asawa ay sumang-ayon. Samantala, si Yusul ay nakatayo sa likuran, mukhang maputi sa kanyang bagong uniforme. Inanunsyo ng punong guro na magsasagawa sila ng seremonya ng panunumpa para sa 4 na estudyanteng natanggap batay sa kanilang matataas na marka, gayon din ang kinatawan ng freshman. Tinawag niya silang 5 sa podium, at lumakad ang bida sa tabi ni Princess Bion. Si Alcele at ang 2 iba pa, hindi mo maiwasang isipin na nagniningning ang mga mukha ng lahat na akma sa kanilang mga posisyon bilang pangunahing mga karakter. Gayunpaman, ang pinakamaliwanag sa kanilang lahat ay si Mao Xiang, ang kinatawan ng freshman. Siya ay nagkataon na pumasok na may pinakamataas na marka na nag-iwan sa mga tao na nagtataka kung paano siya napakagwapo at matalino sa parehong oras. Sumulyap lang sa kanya ang bida at kinikilala na siya ang sikat na Mao Xiang. Kita mo, Mayong ay pinakamahusay na naglalarawan sa isang parirala, sa buong langit at lupa, ako lang ang pinarangalan.
Siya ay nagtataglay ng katayuang mona ng siyam na bituin at potensyal na malapit sa kaharian ng mga Diyos. Isa rin siyang likas na henyo na may kakayahang kontrolin ang lahat ng elemento ng mundong ito. Habang sinusuri siya ng bida, napagtanto niya na bagamat hindi niya maabot ang magagandang wakas, layon niyang iwasan ang mga masasama sa pamamagitan ng pagdadala sa kinatawan ng klase sa magandang panig. Gayunpaman, iyon ay ganap na nakasalalay sa Flame, ang pinakahuli ngunit hindi bababa sa apat na katangi-tangi. Napagpasyahan usual na ang lahat ay nakasalalay sa kung paano siya kumilos mula rito hanggang sa labas. Napagpasyahan niya na isang magandang ideya na kaibiganin siya dahil siya ay mula rin sa parehong katotohanan na katulad niya. Nag-aalala siya tungkol sa posibilidad na maging komplikado ang mga bagay kung ituturing siya nito na isang kaaway at nahaharap siya sa pagtanggi. Napagpasyahan ng bida na hindi niya dapat ipagsapalaran ang anuman dahil siya ang may mataas na kamay sa mga tuntunin ng impormasyon. Lumalabas na si Flame ay isang romance fantasy novel possessor, habang siya ay isang romance fantasy game possessor. Habang nagpapatuloy ang panunumpa, tinatanggap ng bida ang katotohanan na ang kanyang kahalagahan sa kwento ay hindi man lang maikukumpara sa isang tindahan sa PC. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot muli. Naaalala na ang pangunahing tauhang babae, si Flame sa kasong ito, ay may espesyal na kakayahang linisin ang madilim na demonyong mga tao. May kakayahan din siyang makapagpapahina sa mga nakapaligid sa kanya, kaya inamin usual na ang pagiging malapit sa kanya ay tiyak na makakaapekto sa kanya. Ang kanyang tungkulin ay suportahan ang mga pangunahing tauhan mula sa malayo at subukan ang kanyang makakaya na huwag makisali sa kanila hanggat maaari. Pagkakaisa. Makakatanggap ang bida ng notification na natapos na ang episode 2.